Umani ng matinding atensyon ang pagdinig sa korte matapos maging emosyonal si Soto sa harap ng hukuman. Ayon sa mga nakasaksi, hindi napigilan ang kanyang damdamin habang inilalahad ang kanyang panig kaugnay ng kasong inihain ni Marcoleta. Ramdam sa loob ng silid ang bigat ng sitwasyon habang tahimik na nakikinig ang mga dumalo, kabilang ang mga abogado at kinatawan ng media. Samantala, sinabi ng kampo ni Marcoleta na papasok na umano sa critical na yugto ang kaso matapos isumite ang mahalagang dokumento at testimonya. Iginiit ng kanyang panig na malinaw ang kanilang mga ebidensya at handa silang sagutin ang anumang isyung ihaharap ng depensa. Ayon sa mga legal expert, ang mga susunod na pagdinig ang posibleng magtakda ng direksyon at kapalaran ng nasabing kaso. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig hinggil sa mga susunod na hakbang, habang hinihintay ang desisyon ng hukuman sa mga mosyon na inihain. Patuloy na binabantayan ng publiko ang bawat galaw sa kasong ito na itinuturing ng marami bilang makasaysayan at sensitibo. Inaasahan na sa mga darating na araw ay lalabas ang mas malinaw na larawan kung saan patutungo ang labanang legal na ito. Sundot. Klaruin mo nga, sabihin mo nga sinungaling yung bading na yun. Yung kaibigan ni Marlica, narinig ko binabastos kanya, Bongbong. Siyempre, nasasaktan ako, Bongbong. Presidente kita, Bongbong. Sinasabi nila, pagpunta daw ninyo ng Amerika, kayong dalawang mag-asawa, nagkikipag-group sa SEX kayo. Nagkikipag-group, tapos ikaw daw, nagpapatorjak ka sa wetpacks. Klaruin mo nga, nakakadiri kasi, Bongbong Yung narinig ko yun sinabi ng kaibigan ni Marlica, yung ano ba yun, yung nagbubulgar sa'yo, Bongbong. Nakakaya yun, presidente ka Sinasabihan ka ng, demanda mo nga yun, Bongbong, demanda mo. Hindi maganda yung sinasabi sa'yo Puro kachismisan lang yung sinasabi sa'yo Siyempre nasasaktan ako, Bongbong, presidente kita Tapos mababalita ako, pupunta ka ng Amerika, magpapasundot ka lang ng puwet. Hindi maganda yun, pangit yun, pangit. Kasunod ng pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na may makukulong ng sangkot sa kinurakot na flood control projects bago magpasko, umapila ngayon ng Malacanang sa mga kinauukulang ahensya na huwag magpatumpik-tumpik. Dapat mabilis ang pag-aksyon. Kung kaya naman agad isampahan ng kaso at nandiyan ang ebidensya, huwag na magpatumpik-tumpik sampahan ng kaso. May call sa lahat ng ahensya na involved dito, kumilos kayong lahat. Nasa Malacanang daw ang Pangulo at nakamonitor sa mga kilos protesta. Nakikinig daw ang Pangulo sa mga panawagan pati sa mga punang mabagal umano ang usad ng investigasyon sa mga anomalya. Pero giit ni Castro, kailangan maunawaan ng publiko na may due process. Meron kasing pagkakataon na kailangan ka pa na ebidensya. Okay? Kumpletohin yan. Yung mga nasampahan na kaso, it means sa mata ng ombudsman, kompleto na to. Kaya isinampa na to. Tugon naman ng Justice Department sa mga naghahanap ng malalaking individual na makulong at managot sa flood control scandal. Kami man din po ay naiinip din, pero hindi po natin pwedeng madaliin ang isang bagay dahil lamang po sa gusto nating ma-appease ang publiko. Kung ang habol po natin ay kasong matitibay na tatagal at tatayo sa husgado. Sa ngayon may 5 reklamo kaugnay sa flood control scandal ang iniimbestigahan ng DOJ. 3 sa mga ito submitted for resolution na. Ito ang unang balita, Dan. Nakakatawa po yung mga DOJ, yung ombudsman, si Bongbong Marcos, si Claire Castro. Nagtataka ako sa kanila, sila lang naman yung nagkukulitan Magkakasama yan, nagkukulitan, bilisan nyo. Sabi ni Bongbong Marcos, huwag natin bilisan, kailangan matibay ang ebidensya, sabi ni Claire Castro. Hindi, dapat mabilis. Sabi ni Remula, hindi ko na kayang mabilis. May tama na ako, ba't pinapabilisan mo pa, Claire? Tachi na lang, huwag na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, Yan ang mga kareasyon ito Ito po ang usapan dito Meron pong bagong pahayag si VP Sara Duterte. Pakinggan po natin. Ito daw yung year-end report niya. Pakinggan po natin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng taus-pusong serbisyo at katapatan sa bayan sa buong taon ng 2025. Medical and burial assistance.
Alam nating malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4,643 na Pilipinong may karamdaman. At nakatulong ang ating Bureau Assistance sa 1,377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghahatid ng agarang tulong. Sa kabuuan, umabot sa 73,054 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129 na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan, personal kong pinangasiwaan ang relief operations sa Negros Occidental at Cebu para sa mga pamilyang sinalanta ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga bayaning frontliners at rescuers. Ang Kalusugan Food Truck ay nakapagpakain ng 1,866 na volunteers, rescuers at frontliners. Sa pamamagitan ng ating RICE program, nakapaghatid tayo ng kabuang 56,575 bags of rice and essential food items sa mga response zones. Pagbabago 1 Million Learners and Trees campaign. Ang ating pagbabago campaign ay ang ating pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayong taon, nalampasan na natin ang ating target. Nakapagtanim tayo ng higit 1 milyong puno sa buong bansa, 3 years ahead of schedule. Bilang simbolo ng dedikasyon, inakyat ng ating team sa Southern Mindanao ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, para magtanim ng tinikaran trees at markahan ang ating millionth milestone. Ang ating Million Learners Campaign naman ay nakapagpamahagi na rin ng 460,272 bags. Direkta itong nakarating sa mga remote areas tulad ng Ubo-Manuvo Indigenous Peoples Learners sa Kidapawan City. Magnegosyo taday. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Libreng Sakay Program. Ramdam natin ang bigat ng presyo at bilihin at pamasahe. Kaya napakahalaga ng ating Libreng Sakay Program. Ngayong taon, pinalawak pa natin ang programa kasama na ang Tacloban City kung saan malaking tulong ito sa mga estudyante at pamilya. Ang Libreng Sakay ay nagbibigay ginhawa sa budget ng mga pamilya upang mapunta ang pera sa pagkain at edukasyon. Mula Enero hanggang Oktubre, ang ating Libreng Sakay buses ay nakapagsilbi sa 875,176 na commuters nationwide. Accountability and operational excellence. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Dahil sa ating digitalization efforts, binigyan tayo ng special citation mula sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge. Nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 milyong sheets of paper. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report
ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan sa tibuok opisina sa Vice Presidente, naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko ug kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Syukran. Hoy, Bungo Marcos, narinig mo yun, yung lahat ng accomplishment ni VP Sara Duterte? Narinig mo? Nakalampas na sila sa target nila. Hindi mo narinig yon? Anong ginagawa mo na naman? Wala na, may tama na siguro sa baga si Leila de Lima. Leila, patingin ka. Subo ka kasi nasubo ka na sinusubo mo eh. Tutuloy yung baga mo, medyo. Magpatingin ka, Leila, ha? Mura lang naman, ma'am. Hindi naman mauubos yung, yung na-commission natin. Hindi naman mauubos yun, yung mga inahatid sa'yo. Narito si Chel Jokno! Tingnan po natin ang kapangyarihan ni Chel Jokno paano siya magsalita, mga kareaksyon. Yung power niya ba? Yung power, di ba? Kasi kailangan pag nagsalita ka, may power ka, di ba? Tingnan po natin si Chel Jokno, kung may power siya. Kasi parang nararamdaman ko nawawalan siya ng power eh. Oo. Di ba? Tingnan po natin mga kareaksyon. May power kaya si Chel Jokno. Ito po. Maraming utang itong pamahalaan ito at yung nakaraang administrasyon. May utang sila na salarin sa atin. BBM, nasaan ang salarin mo? Sara, nasaan ang salarin mo? Kami sa bayan, inilabas na namin ang salarin namin. May utang kayo at babayaran ninyo yan. May utang din sila sa pananagutan. Ang dami-dami nilang pinatay. Ang war on drugs ni Duterte. May utang kayo na hustisya. Sa war on drugs daw ni Duterte, panahon ni Bongbong Marcos. Si Duterte nakakulong na. Anong utang pa sinisingil mo? Mga walang yung dilawang pinglawang umaalingasaw na to. Si Duterte na naman, rally ninyo si Duterte, may utang si Duterte. Oy, Jokno, gumising ka nga. Meron bang gamot na dapat inumin? Pakitanong nyo nga kung merong gamot dapat inumin bago nyo pagkatin sa entablado, painumin nyo muna ng gamot. Pamahalaan ito at yung nakaraang administrasyon. May utang sila na salarin sa atin. BBM, nasaan ang salarin mo? Sara, nasaan ang salarin mo? Kami sa bayan, inilabas na namin ang salarin namin. May utang kayo at babayaran ninyo yan. Jokno! Ano na naman salin ang pinagsasabi? Jokno! Salin, kahit nga papel na gawa ka lang ng salin, kunyari lang yun eh. May utang din sila
sa pananagutan. Ang dami-dami nilang pinatay. Noong war on drugs ni Duterte, may utang kayo sa hustisya sa lahat ng biktima ng war on drugs. At meron pa kayong utang sa lahat ng kinurakot nyo nung kayo ang nakaupo sa Malacanang. Ito naman kampo ni BBM. Ako, napakalaki din ang utang nila sa atin. Ghost project, substandard project, kung ano-anong klase project na puro korupsyon na lang. Babayaran din mo siya. Pero meron isa. Walang iya kayo, wala na nga pumunta sa rally ninyo o ay abang pa ninyo magsalita eh. Wala na nga pumunta sa rally ninyo kung ano mang pinagsasabi nyo dyan eh. Kaya wala eh, kailangan tayo makinig muna dito sa Vox Populi ng ating mga idolong mga banateros ha. Dito muna tayo sa Vox Populi ng ating mga idolong banateros, mga kareaksyon, ano usapan natin dyan, Banat! Ating unang paksa, yung panawagan ng pagpapadrug test. Kasi, di ba, mainit na issue noong nakaraan, itong si Pangulong Bongbong Marcos, nung siya'y nilaglag ng kanyang kapatid, meron din siyang sinabi, or yung kanyang spokesperson sinabi na tapos na, nakapagpa-drug test na siya noong 2021. So bakit kailangan pang ulitin? Ngayon may panawagan si Chavit Singson at sinasabi na guilty ka sa paggamit ng droga kung ayaw mong magpa-drug test. Banat ba yan? Anong opinion mo dyan? Ako, ayoko na mag-drug test siya. Sorry I disagree Pasensya ka na, Governor Singson. Kasi bakit pa ako papadrug test yan? Kahit pa hair follicle yan, kayang-kaya nilang bilhin yung ospital. Di ba? Ano lang parang sinabi mo lang na hindi ka naniniwala sa sinabi ni Aimee. Ako naniniwala kasi ako Sobrang naniniwala ako na hindi ko na kailangan hingan pa ng drug test si BBM. Yun lang sa akin sa aking sariling opinion. Kasi kahit anong pilit nyo, ang kapal na ng mukha niyan. Hindi naman magpapadrug test yan. Pangalawa, kahit pa mapilita magpa-drug test yan, ang dali-daling naman dayain. Diba? Yung batas nga, they can bend the law. Ito pa kaya, they can bend the result. So, how much more kung gaganyan? Ako po, wala yan. Kalokohan. Budol lang yan. Coach Oli, sa tingin mo? Agree po ako kay Sir Banat na kaya nilang dayain. Mandaraya. Sinungaling ang mga yan Sino ang kapatid na sinungaling, magnanakaw at magbebending the law? O, di ba? May bago na ngayon, hindi lang magnanakaw tsaka sinungaling, bending the law pa. Kapatid yun ng magnanakaw, sinungaling Ano ba ang hindi pagpapadrug test ni Pangulong Bongbong sign na baka totoo yung sinasabi ng kanyang kapatid? Ate. Alam mo, tama si Banat Baydon We are beyond drug test na. Tapos na tayo doon. Isiniwala, tandaan po natin si Aimee is eyewitness. Hindi, first hand po siya, hindi po ito yung narinig lang kung kanino, sinabi ni PRRD na adik. Hindi. Si Senator Aimee mismo ang naglilinis nung kalat ng kanyang kapatid pag sila ay gumagamit. Si Aimee mismo nagsabi, nakita niya na ang almusal ay marijuana.